Christ, before I read the readings, let us give praise to the Lord. Thank you. And please open your Bible to the second letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 5, verses 17 to 21. Chapter 5, verses 17 to 21. The second letter of St. Paul to the Corinthians. Those who don't have Bible, kindly close your eyes. Focus in listening to the Word of God and ask the Holy Spirit what message has given to you. It says, anyone who is joined to Christ is a new being. The old is gone and the new has come. All this is done by God, who through Jesus gave us from enemies into his friends, and gave us the task of making others his friends also. Our message is that God was making all human beings his friends through Christ. God did not keep an account of their sins, and he has given us the message, which tells how he makes them his friends. Here we are, then, speaking for Christ, as though God himself were making his appeal through us. We pray on Christ's behalf. Let God change you from enemies into his friends. Christ was without sin, but for our sake God made him share our sin, in order that in union with him might share the righteousness of God. My brothers and sisters, the word of the Lord. Thanks be to God. All right, thank you. Sa pagpalaman po sa ating lahat, are we reconciled with God? Amen. Congratulations, those who said Amen. Ako nila yata ng Amen. Amen. Congratulations again. So in this reading, my brothers and sisters in Christ, the context of laman po ng ating reading ay reconcile or reconciliation. Reconciliation brings salvation. Amen? And sabi dito sa verse 17, anyone who is joined to Christ is a new being, the Lord is God, and a new has come. My brothers and sisters in Christ, we are so blessed because we are called and chosen. We are the chosen one. Amen. My brothers and sisters in Christ, in the Old Testament, after Noah finished building or making the ark, Jesus, Father God, he asked Noah to proclaim the salvation to the people. But really what happened, my brothers and sisters in Christ, those people did not receive salvation. They ignore and reject Noah and the Word of God. They continue dancing, drinking. Marami silang ginagawa na hindi nagtutulog sa Diyos. Akala nila nagbibiro ang Diyos. But He will send a flood. So when God sent a flood, the earth was rocked by water. And
and sisters in Christ, Father God, He sent His Son here on earth for the sinner to reconcile to the Father. Yan po ang nilalaman ng ating reading. Pinadala sa ating Panginoon Jesucristo dito sa ibabaw ng mundo upang pabalikin sa ating Panginoon ang mga tao. But some of them, they believe. Some of them, they reject. Do you know, my brothers and sisters in Christ, why God the Father sent Jesus? Aside from to proclaim the salvation. Do you know the promise of Father God to Noah? Siguro hindi yan kinala ang Panginoon Jesus dito at gagawin ng ating Diyos Ama ang nangyari noon. Siguro walang makikira sa atin. The promise of Father God to Noah, when the flood was subsided, my brothers and sisters in Christ, nakita ni Noah ang nangyari sa mundo. Lahat ng magandang nilikha ng Diyos nasira. That's why Father God, He promised to Noah that He will never send a flood for the people. All the living things, lahat ng may buhay, ayaw, mga halaman, ayaw na niyang padala ng baha, ayaw na niyang masira. That's why He sent Jesus here, dito sa mundo. Yun po ang pinangahawakan ng ating Diyos Ama. Sabi niya kay Noah, if you saw the rainbow in the sky, you will remember my promise. Basta Bible po yan. Yun po yung promise na hindi na niya mapapadala ng baha. Mga kapatid ko kay Kristo, lahat ng bagay na ito ay gawa ng Diyos Ama. Through the Word of God, Father God wants to reconcile with Jesus through the Word of God. We cannot get near to God if we don't put importance of the Word of God. We know that the Word of God is Jesus Himself. That's why God is the Holy Spirit being our helper. Siya po ang tutulong sa atin. The Holy Spirit will lead us or bring us to the truth. My brothers and sisters in Christ, sa kapanahonan natin ngayon, ang banal na Espiritu ang kasama natin, hindi na ang ating Panginoon Jesus. Dahil nasa langit siya, nakaupo sa kanan ng Diyos. Amen? Amen. My brothers and sisters in Christ, there are three things to do to reconcile to God. First, do you know what the first? First is repent. That's why God called us to reconcile to Him. To repent. In Acts chapter 3 verse 19 said, repent then and turn to God so that He will forgive your sins. There is a but. B-U-T. But before you repent, what should you do first? Ano po ang unang gagawin ninyo bago kayo magsisi o humingi ng tawad sa Panginoon? My brothers and sisters in Christ, in Matthew chapter 6 verses 14 and 15 says, open your spirit. Listen to this. It says, if you forgive others the wrong that they have done to you, your Father in heaven will also
forgive you. It says in verse 15, but if you do not forgive others, then your Father will not forgive the wrong you have done. Amen? Nag-gets nyo? Para tayo natutulog. Dami natin mga kapatid. Brother, kasama na kumain mo. Pang-prixing na. Sabi ko, sister, wala nang may ito sa buhay ko. Kasi pinalay kami ng nanay mo, nakita ko sa Diyos. Lahat na na-share ko na. Minsan nga, yung sister wife ko, i-share ko ulit-ulit na. Inuulit ko yun pag may mga bago to inspire them. Pero pag tayo na, hindi man ako umitin. Yun ang purpose ko doon. Para ma-inspire din sila. So, if we don't forgive others and we ask forgiveness to God, we just hear. Pinapakinggan na Diyos sa ating panalangin. Sayang lang po yung pag-iyak natin. Sometimes, during the Eucharistic Mass in St. Kevin, during the simbang gabi, lagi matatawa na mag-offer. So, what I did, I asked forgiveness to God. God, you chose me to bring you to the altar. Forgive me, Lord. Kasi mahirap po yung may galing ka sa puso. Ang bitbit ko katawan ni Kristo, papunta ka doon. Ang bitbit ko dugo ni Kristo, papunta sa altar. Tapos may aaway ka, may kagalit ka. You are not worthy. Sabi ng Diyos, merong mas there is other is worthy to bring that to the altar. Marami po yan. Kahit po ito sa gawain natin. Sa totoo lang po, real talk lang po. It's hard. Minsan, ang daspat kukuha ng mag-offer. We do not know if his brothers or sisters has something. Napakahalaga po yun. Nire-remind mo lang po yun. Kasi yun po ang nakikita mo. My brothers and sisters in Christ, second, pangalawa, if we repent, we need to accept Jesus as our Lord and Savior. In Romans chapter 5 verse 1, now that we have been put right with God through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Pag si Jesus ay nasa buhay na natin, at pinangangalagahan natin ang ating relasyon sa Kanya, meron po tayong kapayapaan sa buhay. Meron po tayong salvation sa buhay. Third, my brothers and sisters in Christ, ano po yung pangatlo? Repent, accept Jesus as your Lord and Savior. Pangatlo po. Third, my brothers and sisters in Christ, put God first in your life. Pag tinanggap na ninyo ang ating Panginoon sa iyong buhay, siya po lagi ang inyong uunahin. Put God first in your life. Second is family. And the third is your wealth. Kung ano man yan. Sapagkat hindi mo pwedeng sasabihin mo na
If you really trust God, if you have a problem, give it to God. Don't ask somebody, don't share your problem to others, because you don't know that the one you share your problem has also the same problem. Hindi yun ang masasabi sa iyo. Nandiyan ang Panginoon. Let the problem you. Pagsubok sa buhay yan. Galing yan sa Diyos. Titignan niya kung gaano kakatapat. At sinasabi mo, I accept you, Jesus, as my Lord and Savior. I trust you. Kung may problema, di naman ating magbabae. Minsan tinawagan ko yung aking kapatid. The solution, kapatid, ay nasa babae. Amen. Nasa babae ng solusyon. That's why you need to put God first. Minsan lagi mo nagtatawag ng aking sister wife. Dapat kailangan kami sa anniversary namin next month. Sabi ko may darating na IDP. And I need to bring it to the center. Kailangan ko nagtuon sa center. Then Sarah said, because they're gonna prepare for a preacher. And I said, it gives me God's spirit. It is not the purpose why I'll be there. I want to be obedient. Being a counselor, I want to be an obedient, being a coordinator. That's why I accept Jesus as my Lord and my Savior. And I put Him first in my life. Amen. Wala akong makakapigil yan. And I pray God that He will touch the mind and heart of my wife to understand what is my mission given from Him. Dahil po, sa totoo lang, siya mismo ang tumawag sa akin, ang Panginoon. Ayaw niya na nasa bahay lang ako, araw ng linggo, sa pamamagitan ng panaginip. Sabi sa panaginip sa Biblia sa Tagalog, walang kabuhan ang panaginip, maliban na lang kung ang kataas-taasan ang nasa panaginip. Ang tagal ko itong inintindi yun. Bilang Ilocano, kasabihan ng mga matanda. Kasi nung tinawag ako ng Panginoon, hindi ko alam na siya yun. Kasi hindi mo namin nakuha niya. Sabi ng mga matanda, mga lola namin, pagka nakapanaginip ka, hindi mo nakikita kung baka kang sasama. Baka sumunod kasi mamatay ka na. So I ignore it. But the second time, muli ang pakita ng Panginoon sa akin. That's the time I acknowledge His word. Hindi ko alam. Dahil sa aking mga kapatid, ang talagang gusto ko sa buhay ko ay isang kanya na architect. Ang magtayo ng mga bahay, mga building. Pero iba pala ang gusto ng Diyos na aking itayo. Ang gusto ng Diyos na aking itayo ay yung mga tao na nanghihina. Yung mga tao bumaywang-ewan ng buhay sa pamamagitan ng pagbahagi ng kanyang mga salita. Yun ang gusto ng Panginoon na patayuin ko. Kaya po tayo ay tumayo na. Amen. Amen. Let's pray. Thank you, Father, and Son, and Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for your word today that we hear and we receive. Tulungan naman ng Lord at may mga panumbalik sa iyo, Lord. Bigyan mo namin ng kalakasan. Ilayo mo kami sa tukso, kasalanan
Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Good afternoon, sisters and brothers in Christ. God is good. All the time. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly King, Almighty God the Father, we thank you, we praise you, we give you thanks because you are our Yahweh Shaddai. To you all things are possible. Kaya sa mga oras na Lord, naniniwala kami Lord na mayroong kikilos sa lugar na ito. Let your Holy Spirit touch each one of us. Open our heart, open our mind, so that we can understand your message of salvation in your gospel word. Kaya maraming pong salamat, Panginoon, sa patuloy niyong pagbibigay sa amin ng kapatawaran. Katulad po ng mga prodigal son na amin pong magsasalusaluhan sa araw na ito, Lord. Kayo po ang mga Lord, at naniniwala kami, Lord, nothing is impossible sa iyong mga salita. Maraming po salamat, Panginoon, at lahat po ito ay aming binabalikan at nagpapasalamat sa ipagpapuri sa Panginoon. With the help of our Mother Mary, with the intercession of our Mother Mary, to Christ, our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sisters and brothers in Christ, are we ready to listen to the word of the Lord, the gospel of the Lord? Amen. Amen. So I would like you to open your Bible on Luke 15, 1 to 3, chapter 11 and 32. Medyo may kahabaan po ito. So we have to ready to listen to this, the story of our Jesus Christ. Are you with me, sisters and brothers? One day, when many tax collectors and the other outcasts came to listen to Jesus, the Pharisees and the teachers of the law started grumbling. This man will count outcasts and even eat with them. So Jesus told them this parable. Jesus went on to say, there was once a man who had 2 sons. The younger one said to him, Father, give me my share of the property now. So the man divided his property between his 2 sons. After a few days, the younger son sold his part of the property and left home with the money. He went to the country far away, where he wasted his money in reckless living. He spent everything he had. Then, as he grew famine, he spread over the country and he was left without a thing. So he went to work for one of the citizens of that country, who sent him out to this farm to take care of the pigs. He wished to fill himself with the beasts, but the pig ate. But no one gave him anything to eat. At last, he came to his senses and said, all my father's hired workers have more than they can eat, and here I am, about to starve. I will get up and go to my father and say, Father, I have sinned against God and against you. I am no longer to be called your son. Treat me as one of your hired workers. So he got up and started back to his father. He was still a long way from home when his father saw him. His heart was filled with pity, and he ran threw his arm around his son and kissed him.
listen. And I'm fathers, son, I said, I have sinned against God and against you. I am no longer fit to be called your son. But the father called to his servant, hurry. He said, bring the best robe and put it on his. Put a ring on his finger and shoes on his feet. Then go and get the first cow and kill it, and let us celebrate with a feast. For this son of mine was dead, but now he is alive. He was lost, but now he has been found. And so the feast began. In the meantime, the older son was out of the field, on his way back. When he came close to the house, he heard the music and dancing. So he called one of the servants and asked him, what's going on? Your brother has came back home. The servant answered, and your father has killed the prize cow because he got him back safe and sound. The older brother was so angry that he would not go into the house. So his father came out and begged him to come. But he spoke back to his father, look, all these years I have worked for you like a slave and have never disobeyed your orders. What have you given me? Not even a goat for me to have a feast with my friends. But this son of yours wasted all your property on prostitute, and when he come back home, you killed the prize cow for him. My son, the father answered, you are always here with me, and everything I had is yours. But now he is alive. He was lost, but now he has been found. Amen? I will do this in Tagalog version because I don't prepare any more sharing for this, because only this story is really a big sharing. The story of our Jesus Christ. So we go in Tagalog. Ang publikano at ang mga makasalanan ay nagsilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga Eskriba at sabi nila, ang tao ito ay nakikisalahan mula sa mga kasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Sinabi ni Jesus isang tao na may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay mo na po sa akin ang aking mamanahin, ang mamanahin ko, at binahagi sa kanila ng kawagan ng ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian ay nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buong niyang kayamanan, at doon dinusay ng lahat ng diwasong pamumuhay. Nang malusay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding pagguto sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinagpuntas dito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit mga bunga kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip niya ang kanyang ginawa, ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantala ako'y namamatay sa gutom dito. Babalik ko sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala ko sa inyo, sa Diyos at sa iyo. Di na po ako marapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lang ninyo ako isang inyong alila. At tumindig siya at tumaro sa kanyang ama. Malayo pa kayo natanong na siya na kanyang ama, itong labis na nahabag sa kanyang siyang sinalubong at niyakan at dinagkan.
sinabi ng anak, Ama, nagkakasala po ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alala. Madali! Dali niyo rito ang pinakamahusay damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at pangyapa. Ngunit ang pinakamatabang buhay patayin. Kumain tayo magsaya sapagkat namatay na ang anak ko. Ito ngunit muli nabuhay. Nawala ngunit nasubukan at sila'y nagsaya. Nasa bukid doon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit sa kanyang bahay ay natin niya tugan at sayawan. Tinawag niya sa mga alila at tinanong, bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila, pinapatay na yung ama, ang pinakamatabang buya, agad nagbalik siya, buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya lumabas sa kanyang ama at inaamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko po sinuway. Ngunit minsan hindi niyo ko binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwan kami ng aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak nitong lumusay yung kabuhayan sa masasamang babae, pinapatay pa ninyo ang pinakamatabang buya. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian sa iyo o sa iyo. Ngunit dapat tayo magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muli nabuhay, nawala ngunit nasubungan. Sisters and brothers in Christ, the gospel of the Lord. To God be the glory. Sa totoo lang po, sisters and brothers, dito lang po sa binasa ko, I consume 15 minutes. Nasabi ko sa sarili ko, I should prepare a topic. This gospel is a really true topic to each one of us. The topic is the lost son, the prodigal son, at sa Tagalog po, alimukhang anak. Amen? Alimukhang anak. So, sisters and brothers in Christ, we are talking the parable of Jesus. Ano po ba ibig sabihin ng parable? Is an illustration that taken from everyday life. You see? It's taken from everyday life. Yung po ang nasasaksihan ni Jesus while He is on this earth. Amen? The king pulls Jesus Jews together. Everyday life communicated more moral truth or spiritual lesson. The king pulled Jesus Jews together across the particular point that not such obvious that surface particular point that Jesus made. All people are lost. Amen? Spiritual speaking, all people are lost, and there those who are found have a role for helping those who are lost. Amen? Dito po sa talingahan na ito pinapasabi ni Jesus, those who are lost, we are lost. Amen? All of us are lost. We are the children of God. Kahit sabihin niyo, ligo-ligo na sa gawain ako. Ligo-ligo nagsisimba ako. But in this particular parable, sinasabi po dito, we are lost. But now, we are found. That's why we are here. Amen? Ngayon, nagsabi po pa rin sa parable ito, kung you are found, kung inaamin ninyo na nasubuhan na ninyo ang ating Yahweh Shaddai,
dapat tayo mga nandito ay umayo at hanapin natin ang mga nawawala tupa. Amen? Gusto ba natin lumago? Huwag na natin sila hintayin. Puntahan na natin sila at ating muling akayin. Kung saan sila nanggaling noon, they will still in their mind and in their heart that they know who is Yahweh Shaddai. Para ano lang yan eh. Pag malamig ang weather, kailangan ng tayo ng heavy jacket. Ganun lang gagawin natin sa kanila. Kung nalalamig sila, we need to put them a heavy words of God. Amen? Huwag natin silang husgahan. Yan, matatalakayin natin yan. The first son, not the second son. Huwag natin silang husgahan. Bigyan na lang sila ng mainit na salita ng Diyos. Lahat tayo nagkukulang. Lahat tayo nakakailangan. Lahat tayo kailangan magtulungan. Amen? Lalo na lang malapit na po ating anniversary is the big point na natin sila mahulog because the anniversary of El Shaddai, Montreal chapter is coming soon. Amen? Pwede po ba natin gawin yan? Kahit malang po pahapyaw, alam po natin ang sila'y busy. Marami silang ginagawa, marami silang kailangan sa buhay. Pero hindi tayo mabubuhay ng maayos, ng maligaya, ng payapa, maginhawa. Kahit nalimpak-limpak pa yung pera dumating sa iyo, hindi mo mararamdaman ang kasiyahan sa mundo ito kung wala si Kristo. Ang ating Diyos na tagapagligtas. Sabagat ang pera nila ay hindi natin matadala pagpunta natin sa langit. Amen? Kaya, yes, we need money. Because without money, we don't have honey. Amen. Amen? But our pure honey is not there. Amen? Sabi po sa Biblia, kahit na ang iyong mga pamilya, ang iyong asawa, pagdating mo sa langit, you don't know each other anymore. Amen? Kaya ang ating iingatan, ang ating parating tatandaan, magpatawaran tayo. Dahil ang patawaran na napaka-importante sa buhay natin. Kasi ang topic natin dito ay mga alibughang anak. Amen? So, kung tayo po ay we need to be a tools to those people who are still lost there. Amen? Huwag na tayo maging pabigat pa sa kanila. Ay, si sister at si brother, di naman ginagawa yan. Siguro, ang kasalanan yan siguro mas mataas pa sa kanya. Mas marami pa sa utak ng kasalanan na kayo. Don't judge, sisters and brothers. Because we don't have the right to judge. Kaya nga po itong ating topic ay talaga po nasasabi ko the true love of God to all mankind. Amen? Yan ang tutultawan natin dito. At sa ating pong simulan, sisters and brothers in Christ, nakita po natin sa ating binasa, narinig po natin sa ating binasa, kung kami nagbabasa, ang mga gumanap sa gospel na ito ay ang Pariseo, ang bunsong anak, ang pangalawang anak, at higit sa lahat, ang Diyos naman na sa langit. Kaya binasa ko na ng Tagalog, sisters and brothers, para mapagmilay-nilayan na ninyo kung nasa saan tayo dito. We are all the prodigal son. We are the lost daughter and son of God. Sometimes, but not all the time. Amen? But we still, as we are living in this world, we still encounter all kind of sickness. We are kind of all sins. Kaya naniniwala ko, because ang message mo sa atin, this Lenten season, is to repent and ask forgiveness through the confession. Amen? See? What is the reason
Naglalatan po natin ito ng laing kasalanan. Nagkasala po ang pusong anak. Bakit po siya nagkasala? He turned his back to his father. Yan ang malaking kasalanan na sinasabi ni Brother Suelo. Nakapagtumalingkod tayo sa Panginoon. 100%. Sa babuyan tayo babaksak. Amen? Pag tumalingkod ka sa Panginoon, ang baksak mo sa babuyan. Amen? Oo. Hindi na sa kampungan lang, kasi kampung kinakain ng baboy, kaya tumukay sa baboy. Pati buhay mo, nagkababoy-baboy. Ang health mo, naging nagkababoy-baboy na rin. Kaya, we are not looking for the property or the money that the reason that the youngest son has to be seen. Pero isa rin po yan dahil noong araw, hindi mo po pwedeng kunin ang kayamanan mo o mamanahin mo sa iyong ama kung malakas pa yan. Yeah? Pero ang ama dito, ang Diyos Ama, understandable. Hindi niya sinasakdawan ang iyong kagustuhan. Bagkus hinahayaan na niya, humayong ka. Dahil sa paghayong natin na ito, meron tayong matututunan. Amen? Meron po ba siyang natutunan? Amen? Diba, una nagkasala siya, nagtumaling siya sa ama. Sabi ko sa Romans 3, verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala ay walang sino bang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kita mo yan? Pag nagkasala tayo, wala tayong karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Pero, ang Diyos sa tapat natin na ito are still waiting for your coming back. At tumalikod ka, kung saan ka nagsimulang umalis, doon siya mismo sa pinag-alisan mong paghihintay at tatanawin ang iyong pagbabalik. At alam niya, babalik ka rin upang tayo'y magkasama. Amen? See? Sister Brother, if live in the world without the presence of the Lord God Almighty, we are lost, just like the prodigal son. Sister Brother, we are all daughter and son of God. Yes. Listen to this. We need all kinds of enjoyment, happiness, because we are living to this world. We can enjoy all the happiness in the world. That's the gospel of John 10:10. Ang sabi ko, na parito ako upang ang mga tupay nagkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiya-siya. Amen? Kung ng Panginoon tayo mag-enjoy. So nakita niya dito sa prodigal na ito, sa puso na gusto niya mag-enjoy. He wants to adventure the world. Pero, ang sabi din po rito, mga kapatid, see, we can enjoy all the happiness in this world, but still according to the law of God. Amen? Walang masaya magsaya, walang masaya magparty, walang masaya magsumayaw, walang masaya makinig ng mga music. Dahil, tingnan ninyo, malalaman natin yung bakit hindi masama. I will tell it to you later. Sabi po sa Romans 6:20, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus ating Panginoon. Amen? See? Ngayon, nagkasala. Amen, nagkasala. So, how to free from sins? Sisters and brothers, point freedom, brothers and sisters, and brother, emphasize. See, the Bible emphasizes repentance, confessing sins, the God, and seeking forgiveness through Jesus Christ. Amen? Sabi po sa 1 John 1:9,
to win. Amen? Saan po natin nabasa yun? Ha? Ano po yun? Sabi niya, nakaranas siya ng guto. Tapos natatapiling na lang niya baboy. Ang inihiga niya na lang niya baboyan. Anong nasabi niya? Anong version? Ang sabi niya, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa iyo. Amen? Amen. Sa verse na yan, nag-isip-isip daw siya. Verse 17, ang mga alin ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa sa mata ko na mamatay sa gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ba sa iyo at sa Diyos? See? It's the true confessing of his sin. Kung minsan, kung kailang nakakaranas tayo ng hirap, akala natin, mayayaman na natin ang mundo ito. Pero dumarating sa atin ang mga pagsubok, at mga paghihirap, mga sakit. Alam pa, meron na tayong nararamdaman, Diyos ko po, Diyos ko po. Nagsisi ka pa sa Panginoon. Amantala naman, hindi ka na umatin. Wala ka ng time kay Lord. Puro ng money, money, money. I want more money. Part-time dito, trabaho doon. Ang sabi kasi Genesis, God created the world for how many days? If you remember. 6 days. 6 days. One day is sa gawain niya may Shaddai. Amen? Amen. Ang 7 days sa gawain niya may Shaddai at ang kanyang simbahan. Amen. Kaso sobra tayo binigyan tayo ng Panginoong lakas na abuso natin. Trabaho dito, trabaho doon. Sus, ang tabalay ng awa. Dumami ang money. Pagpikit ng isang mata, nasa na si money. Pagpikit ng isang pangmata, wala ng money. Amen? Amen. Sa baboyan. God gave us 6 days to do our living, to enjoy our life. But please, sisters and brothers, help each other to go to our gawain, to the church, have time to our family. Sometimes, our children, they don't know even us. Because when you come home, they're already sleeping. When you go out, they're still sleeping. You just leave the text message or some notes message. Amen? 7 days for our lovers and lives and our family. Amen? Yan po mga sisanod, the lost son, prodigal son, realized na naisip-isip niya, he started suffering so bad when he walked away from the Father. He was no place to live, to eat, and even worse than slave in his own home. He realized that they arise up to rise up. See? Tumindig siya. Amen? Kung tayo po'y nadadapa, wag po tayo magpatihaya. Pilitin po natin tumayo. Dahil lahat po tayo nadadapa. Amen? Lahat tayo nagkukulang, lahat tayo nagkakamali. We are not perfect. Amen? Ngayon, pag nakita mo ang kapatid mo nadapa at hindi makatayo, why we don't happen? Amen? Nakita mo nadapa, napakapakit mo pa ganyan. Hindi ganun mga kapatid. Lahat tayo nadadapa. Kung hindi na tayo bumangon, we need to help them. Yan po ang sinabi na dito sa kanya pong message sa kanyang parable. Those who are found must be equipment, maging tools sa pagsagip sa mga kapatid na nawawala. Amen? Mahalin natin ang bawat isa sa atin gaya ng utos ng Panginoon, mahalin ng Diyos at mahalin natin kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating Diyos. So our coming anniversary, sisters and brothers, not their heart, not their spirit. Katulad po natin ang puso ng Espiritu. It reminded that our anniversary next month will be soon.
Yahweh and Shaddai are still longing and looking for you. Amen. Amen? Amen? Amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. So return back to the Father. In verse 18, anong nangyari pagbalik niya? Nagkaroon po na restoration. Amen? Anong na-restore sa kanya? Ang pagiging muling anak. Nagkaroon siya. Anong ibinigay sa kanya ng tatay? Nung nakita siya sa malayo. Ay! Ay! Ako ka, nagalag ko yun na. Ay! Alam mo nga. Ang ginawa niya, nagtatatakbo. Papunta sa anak. Nung malapit na siya, pinlaitin niya. Bakit bumalik ka ba? Ano kailangan mo sa akin? Kukunin mo rin ang pera mo. Hindi po ganun ang ginawa ng ama. Hugs and kisses. Ha? Kahit amoy pa po siya baboy. Amoy baboy. Hinaliman pa rin. Amen? Kahit tayo nagkababoy-baboy, mahal pa rin tayo ng ating ama. Hahalik at hug and kisses. Amen? Para nung naliligaw ka, kailangan sa bago umuwi sa bahay. Alis sa bahay ng gano'n na wala pa akong hug and kisses. 5 minutes na. Amen? Amen. So yun po ang nangyari. Nang dumating siya, hinagat Jesus, ano po pinigay sa kanya? Ang damit. Ha? Yung kahiyan na ginawa na, kinover agad ng ama. Ibinigay sa kanya karapatan, binigay siya ng singsing. Yan pong singsing na yan, hindi mo sinasandayan. Yan singsing na yan, yan ang seal na ikaw ay Mr. Poloso. You belong to the Poloso's family. Kaya pagka bumili ka ng mga lupa at pagbenta ka ng lupa, papatakan ng Manila at nagsingsing, itantarap dyan. Na ibig sabihin, was already sold to Mr. Poloso. Amen? Gano'n ang ating ama. Ha? Binigyan pa siya ng sapatos. Kasi anong araw? Pag hindi ka mayaman, nakatapak ka lang. Pag nakasapatos ka, you belong to the rich family. And our God, our Yahweh, is the richest. And more than richest, the richest of all. Mayaman at mayaman, siksik-liklik at tumahabaw ang kayamanan. Amen? So, the restoration ito, binalik ang kanyang tunay na anak ng Diyos. Amen? Sisters and brothers, I will cultivate the second son. Amen? Kasi very important din po sa the others are represent even jealous to others and sensitive, unkind, definitely not fun. Palatuos, pag nagkasala ka, maalala lang ang kasalanan mo, hindi na maalala ang kabutihan mo. Kahit 10 years ka naglilingkod, after 11 years, nataba ka, sipa ka, tanggal ka, at tiwalag ka sa gawain. Yan ang mga style na mga yung kanilang pong oldest son, yan ang ugali ng oldest son. Kasi nabasa po natin, nang dumating siya, nagtanong siya doon sa kanila nga, anong meron? Sabi niya, ito naman si Alila, masyadong martis na rin anong meron, anong pinagsabi, ay, patay kapatid ko, ay, patay patatay ko naman, pinagmatabang to, nagtatabang mga baka. Ha? Tinanong ko lang anong meron? At sabi ko nang minarite, sabi na galit. Di po ba? Kaya minsan minsan pagpaparites natin, dahan-dahan lang ito kasi minsan, galing sa bukid, pagpagod, pagbuto, makikita ang pag-iisip. Amen? Tignan nyo si Kristo, nung nagpo-40 days siya sa desert, anong ginagawa ng demonyo? Walang tigil lang. Nagano sa kanila. Kasi alam nila, nagpapasok ang Panginoon, uhaw, gutom, pagod. Madali nilang pasukan. Pero, hello, is not a normal person.
So yan po ang pangalawang anak. The oldest son worked hard. And anger, distance, separation, unforgiven, judgmental, punong-puno ng sama ng loob, sumbatan, tuusan, at parati po siya nangungumpara. Yan ang ugali ng oldest son. Amen? Sabi ko sa Ephesians 2 verse 9, hindi ito ang dahil sa iyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. For it is by God's grace that you have been saved through faith. It is not the result of your own effort, but God's gift. So that no one can boast about it. Bakit po natin binasa ito? Sapagkat sabi ng oldest son, lahat ginawa ko. Hindi man lang ako nagpababaya sa trabaho ko dito para i-please mo lang ako. Para ako lang ang tama sa paningin mo. Kaya yan po ang sinasabi sa Ephesians 2 verse 9. You cannot boast yourself because we always have through faith into the result of your own effort, but God's gift so that no one can boast about it. For it is God's grace. Hindi yung, ay, brother, ang tama na kanta sa choir, hindi ako matsin dyan, ay, sister, ay, hindi ako matsin sa, hindi ako pumapasto sa pagkaati sa gawain. That is not the right. Because only God's grace. Huwag natin sukatin ang Panginoon. Huwag natin pagmalakihan ang Panginoon bakit walang tao dapat magpagmalaki sa Kanya. Sabi po sa John 1 verse 12, ngunit ang lahat ng tumatanggap at nananalig sa Kanya ay pinagkatalaban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen? Amen? Sisters and brothers in Christ, today, we are on the fourth Sunday of Lent. We celebrating and rejoicing of our salvation. Amen? Because our salvation is so near. We are going to witness the saving power of God that He is really to give us, even His own life for the salvation of all mankind. Kaya sisters and brothers, magsaya tayo. Amen? At maggalak sa sandaling ito. Sisters and brothers, the gospel today, the prodigal sons are very clear that we witness the compassionate mercy of our God, the Father. Sisters and brothers, we need to find the courage of humility to accept that you committed the mistake and the courage to ask pardon for the sin that we committed. This is a sacrament of confession where we admit to ourselves and to our brothers that we committed a mistake, and together we ask the forgiveness of our Father. To ask the forgiveness to our Father. Sister and brother, God is waiting for us. Amen? God is waiting for us. This Lenten season, open your heart. Open your heart. Submit all the wrong things that we have done. Because He is a loving and compassionate God. Amen? Sisters and brothers, humingi po tayo ng tawad sa Panginoon sa bawat nagawa nating kasalanan. Pagsisiyan natin ang lubusan upang di na muli pang babalikan. Amen? Yes, Lord. Maraming pong salamat sa pagmamahal ay pinagkakaroon mo sa bawat isa sa amin. Kahit po kami patuloy na nagkukulang at
at higit sa lahat, nagkakamali at nagkakasala. Ngunit sa tunay na pag-ibig mo, Panginoon, kami muli mong niyakap at hinalikan. Sapagkat naniniwala kami, Lord, ay Ikaw ang Diyos na lumikha sa bawat isa sa amin. Ang bawat isa sa amin, kahit na hibla ng aming mga buhok sa aming pagkatao, ay iyong iniingatan. Sapagkat damang-dama namin sa iyong mensahe na ito na kami na iyong mga anak ay nagkakamali at nagkukulang. Ngunit sa pagkakamali ito, kami may natututunan. At naniniwala kami sa pagkakamali nito ay lalo umipit ang aming kapit sa iyo, Panginoon. Muli kami bumabalik sa iyo upang kami po ay makapiling mo muli at ma-realize namin na we cannot live without you, Lord. Ikaw lamang at wala na iba. Kaya sa gospel ng Lord, kami po'y nagpapasalamat sapagkat binasa po namin ito at alam po namin ang gospel na ito is belong to each one of us. Sapagkat ang gospel na ito ay walang katapusan. Hindi po sinabi dito ngayon yung panganay na anak at siya naman lumayas. Hindi sinabi dito sa gospel na ito yung bunsong anak na bumalik ay kumuha po rin ng pera at limustan. Dito po pinapaliwanag na bawat isa sa atin sa panahon ngayon, pwede tayong maging bunsong anak o panganay na anak. It's up to you, sisters and brothers in Christ, which one of these two sons that we belong. But I don't believe, sisters and brothers, even though it's happening to our life, these two sons, we always going back to the Father. Amen? Kaya maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong mensahe. Nawa kami po ay maging masunod mong anak at matuto po kami magpatawad sa lahat po ng mga nagkakasala sa amin. Sapagkat alam namin sa kapatawaran nito ay mayroong kaligtasan. Hindi po namin po pwedeng sabihin, siya may kasalanan, ako may kasalanan. The best way is to forgive and confess to our Lord Jesus Christ. Sapagkat kung tayo ay mapayabang ang ating mga kalooban, naniniwala ko, sisters and brothers, blessing upon blessing, miracles upon miracles, healing upon healing will pour out in our body, in our spirit, in our mind. Amen? Amen? Amen. Amen? Amen. Nakita po natin kung paano magpatawad ang Diyos Ama. Kung pwede na kung gawin na lang na matigas ang ulo mo, gagawin na lang itang bato. Pero ang gusto ng Diyos, ikaw ay parang si Totoy Pico. Dahil ang gusto ng Diyos, parating masaya. Ang gusto ng Diyos, merong party, merong music, at may kainan. Amen? Amen. Yan ang kwento ni Jesus Christ. He is preparing everything to God God's life. Ganun ang ating Diyos. Mahilig sa kainan, mahilig sa party, mahilig sa sayawan. Pero ang sabi ko ba, we have to follow the law and the rules of God on those things that happen to our life. Amen? Maraming salamat, Panginoon. At muli, Lord, tinataas mo namin sa iyo ang lahat ng aming hawak-hawak sa oras na ito na naniniwala mo kami, Lord, na you will bless, you will give us, you will help us
you will answer all our prayers in this and Lord. At sa loob na yun, Lord, tagapin mo ito ang aming ito. Pasasalamat. Small tokens, but it will help everybody. It will help this church, Lord. At naniniwala po kami because of this. In this and Lord, lahat po ng aming hiniling significant at tumahabaw ng pagkakaroon sa amin. Because we believe your will be done. Amen, Lord. At ganun po, Lord, lahat po man may kahilingan, nakakalingan, kalakasan, kapayapaan, kakaisa sa pamilya, problema sa trabaho. Naniniwala po kami, Lord, you will answer us for this problem, Lord, because ikaw ang Diyos doon ngayon at magpakailanman. Nothing is impossible to you, Lord. In your will be done. Amen. Amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Give thanks. He will not just go out and live
arms